Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon. Ay, baliktad. Take two. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, sa Holy Spirit. Sa Pilipinas po ako, no? Pero, kita nyo naman, no? Ang lamig po ngayon, promise. Ang lamig po dito sa lugar namin ngayon, no? Nakakatuwa kasi medyo tipid. Tipid sa electric fan, no? Okay, so maraming salamat po sa lahat po ng mga alam mo yun, yung sumubaybay or para tumangkilik po doon sa tatlong part or part 1 to part 3 ng reading ko po last reading about my vision. So maraming salamat po at sa mga nag-subscribe, sa mga new subscribers po doon na nando doon is maraming salamat po. And syempre doon po sa talaga namang patuloy po na tumatangkilik ng ating channel is maraming salamat po. Now is my goodness, alam niyo ba dumudugo ang aking daliri. Okay, so ngayon po is since meron naman po tayong 3 readings about spiritual, no? And talaga naman po interesting po 'yon kasi talagang alam niyo yung nakaakyat kayo ng langit nang hindi kayo akala nyo wala lang, akala nyo it's just a dream, no? Pero hindi, no? So alam niyo po 'yon na talagang po ngayon is talagang pinalakas kayo, no? And talagang this time is hindi na po uubra, no? Kung ano man po yung mga atake na gusto nilang ibigay sa inyo kasi mas marami pong infos, mas maraming signs, mas maraming bulong ang inyong maririnig mula po sa heaven, no? Mula po sa messenger ninyo, protection po na manggagaling kay Archangel Michael and sa the rest of your angels na talagang nag-guide po sa inyo sa araw-araw at oras-oras. Now is mag-love reading po tayo ngayon, no? Hindi na po muna siguro ako gagamit ng mga talagang handwritten ko, pero malalaman po natin yan mamaya ko. Pero nag-prepare po ako ng 3 oracle cards and 2 oracle cards and 1 tarot. Okay? So, start na po tayo, no? By the way, kailangan ko muna mag-shoutout, syempre. Shoutout po muna tayo, di ba? Kasi marami po ang nag-comments din, sa ating last reading. Sa ating lalo na po sa part 3, no? Okay, so, titingnan po natin. Part 3. Ayan. So, kukuha po tayo ng shoutout po tayo sa ating ay, patay. Sa mga tao. Ay, ano don't allow? Okay. Okay, so ang pinaka-latest po natin is okay, si iRube o eRube Gina Jane TV. Hey, hello. So ano to malamang vlogger po to. Hi, shout out po sa iyo. Lizozip 1957. Hello, shout out po sa inyo. And of course, Florian Bagtas, 7070, always present. Hello. Verdera. Neil Cabigail, 1743. Hello po sa inyo. Shout out po sa inyo. Viana Verdadero. Shout out po. Jean Hale, 2548. Maricel Sarao. Sa susunod po, pagka magko-comment po kayo, pwede pong nickname nyo na lang po, paki-comment, no? Pa-shoutout, ganun. Wylin Bonlang, 1992, shoutout po sa inyo. Rachel Binga, 639. Mga bago to, Mga bago to, Hello, welcome po sa ating channel, Rachel Binga, 639. Lita Mi Makaban, mga bago po to sa mata ko. Annalyn, 5894, hello po sa inyo. Amber Abdularahin, 6852. Hello po sa inyo. Nene Lisondra, 78. Ito po, isa rin po itong bago. Shout out po sa iyo.
Fed de los Reyes, 5359. Hello. Oh, ito is kanyang third live. Christopher Gaheto, 2738. Shout out po sa inyo. And meron po mga user, no? Flor de Riza, shout out po sa inyo. Joy de Leon, shout out po. Roxanne Bibats, 3873. Joan De Hito, 5605. Mark Joseph Fernando, 8527. Maribel Gornes, bago rin to, 1876. Shout out po sa inyo. Ayan, so marami pa po, no? Marami pa po. Maraming. Kay Miss Bridget Senda, 4317. Shout out po sa inyo. Ito po is mga datihan ko na po ito eh. Talaga masugid ko po taga-subaybay. God bless you all po. God bless you all. Naku, naglalandi na naman po ang aking mga kuting. Okay, so, excuse me. Virgo Lynn Care. Ayan. Annalie 5894. Ayan. So, sa lahat po na nag-comment dito is God bless you all and stay put lang. No? And love reading naman po tayo ngayon. Ano? Love reading. Naputol po yung nail extension ko. Nagdudugo tuloy yung kamay ko. Ay, pigtas. Di ba putol ang akin nail extension? Okay. So, now is, hihingi po tayo ng mensahe patungkol po dyan sa inyong, kung ano po yung energy na makukuha natin, naway mabigyan po natin ng solusyon, o mabigyan po natin ng kaliwanagan kung sino man po ang nagsasuffer ngayon. Pero parang gusto kong kumuha ng ibang cards. Dagdagan ko na lang po yan later. Panginoong Heso Kristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa langit, Heso Kristo Ama, ako po ay naririto muli sa inyo, kasama ko po ang aking mga subscribers, followers, viewers. Naway kami po inyong samahan ngayong oras na ito para po makapaghatid ng mensahe para po sa aking mga collectives, subscribers, viewers, followers, para po sa kanilang pag-ibig o usaping pag-ibig. Naway mabigyan po sila ng tamang kasagutan para po sa kanilang mga katanungan. Naway mabigyan po sila ng kaliwanagan at nang sa ganun po ay alam kong sila ay may mga pinagdadaanan din. Naway bigyan po natin sila ng kasiyahan sa mga oras na ito. Naway basbasan niyo po ang lahat ng mga baraha ko po na nandito, lahat po ng mga cards na nandito po ay inyo pong basbasan ng inyong napakalalang kasakapangyarihan, banal ng dugo, banal ng alba ng espiritu, para po tayo po ay makapaghatid ng tamang mensahe at makuha po tayo ng mga energy sa kanila at sa mga makaka-resonate po, naway sila po ay magkaroon po ng kapanatagan. Naway kami po inyo rin po iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman at tukso. Bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan sa oras, araw-araw, minuto para po maisagawa namin ang misyon na nais nyo pong ipagawa sa amin. At bigyan niyo po ng kagalingan ang lahat po ng mga tao nangangailangan ng inyong himala, ng inyong haplos, ng inyong kapangyarihan. Naway mabigyan po natin sila ng mga himala sa kanilang mga karamdaman. Lalong-lalo na po yung mga may malalang karamdaman at pinagdadaanan na rin po sa buhay. Naway maisa katuparan po nila kanilang mga nais na naaayon po sa kagustuhan nila. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo. So, hingi mo muna tayo ng mensahe, no? So, dito po muna yung mga cards natin. Ayan, dito po muna tayo sa ating Hidden Truth Oracle. Masakit po pala yung ganitong klaseng nail polish, no? Pero maganda kasi siya eh. Masakit pagka tinanggal. Ouchie. Okay. Papa tayo ng mensahe. Then, siguro kuha po ako mamaya ng oracle card, yung handwritten ko po, no?
baka po tayo ng energy. Yun. Diba? Sa bagsak. We will be together again. O, diba? Yan ang agad ang sinasabi ng person mo sa'yo, collective. No? Na magkakabalikan kayo, na magkakaayos din kayo, no? Pero, hintayin mo yan in divine timing, no? Pero, yan na yung parang gagawa ng effort ng si person mo sa'yo, collective, para maging maayos kayo, maging okay ulit kayo, maging kayo ulit. This year, no? This year. Oh, 4 na agad. Siyempre, dito na tayo sa nakataob. Okay, I wonder if you are happy without me. Ano ba? Ano ba collective? Masaya ka ba na wala siya? Or kontento ka naman na wala siya? Ano nga ba? No? Ano nga ba ang iyong saloobin? Pero hindi siya masaya for sure. I'm starting to understand our connection. So, andun yung sinasabi niya na, alam mo yung tipong, parang, dito niya na-realize na, hindi siya magkakaroon ng growth, no? Kung wala ka sa buhay niya. Hindi siya magkakaroon ng, alam mo yung completion ng buhay niya kung wala ka. Kung mapuputol talaga yung relasyon ng dalawa, wala. Miserable ang buhay nitong person na collective. Okay? So, I'm attracted to, siguro, no, collective, masyado kang blooming ngayon. No? Siguro, malamang to, no, nung kayo pa, puro consumption ang inaabot mo dito, collective. No? So, parang andun yung tipong, or andun din yung times na parang, dahil sa kontento ka na, hindi ka na marunong mag-ayos, hindi ka na parang, alam mo yung, ibinuhos mo na lahat ng oras sa kanya, na tipong ibinigay mo na yung mga, yung buong pag-aalaga sa kanya, buong pagmamahal binigay mo sa kanya, na ikaw mismo sa sarili mo, wala na yung self-love na tinatawag, di ba? So, dito is sinasabi naman dito na talagang attracted talaga siya sa'yo. Still, no? Alam mo yung, siguro nakita ka na to one time, no? Or nag-cross ang landas nyo, then nakita ka niya ulit. Na nakita niya parang iba, ang ganda-ganda na ng aura mo, no? Andun yung parang sinasabi niya na, parang gumanda to nung nawala ako sa buhay niya. Yung ganun, no? So, yun yung nakikita niya ngayon, no? Nakita ka na kaya andun yung parang, yung magnet na para talagang paninindigan niya tong first card mo na we will be together again, no? And now, I regret lying to you. So, andito yung talagang super pagsisisi ang inabot niya dahil meron siya talagang mga kasinungalingan sa'yo. Malamang hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses na ginawa to sa'yo. Paulit-ulit niya itong ginagawa sa'yo, pero andun ka dahil sa mahal mo, inintindi mo, na hindi mo na inintindi yung sarili mo. So, siya na lang yung lagi mong iniintindi. Na even yung mga paligiran mo sa paligid mo, no? Tao sa paligid mo, is hindi mo na rin iniintindi dahil andun yung parang siya rin ng buhay mo, eh. No? Pero, dumating yung time na talagang parang sagad na, to the point na talagang inayawan mo na rin, sinukuan mo na din, no? Pero andito talaga yung nagsisisi siya ngayon. Okay? So talagang i-work out na yan, we will be together again. Okay? And I hide behind material things. Okay? So dito naman is parang sinasabi niya dito na kumbaga alam mo yung tipong since magkadikit to ha, itong dalawang to, I hide behind material things and I feel you leaving me behind. So, andito yung sinasabi na parang, andun talaga yung, parang, mas inintindi niya yung, hindi naman sa sarili niya, pero, yung kaligayahan niya. Oh, okay. Parang to make this, two words or 2 sentence short, no, is our message, to make it short, no, is parang, sinasabi niya rito na hindi niya dapat inintindi o hindi niya dapat tinutukan yung pagiging makasarili. Kasi parang naging makasarili siya dito, parang mas parang okay siya, mas kasi masaya siya, pero pagka ikaw na parang may selos, may inggit. Pag ikaw na yung masaya, pag ikaw na yung may accomplishment, pag ikaw na yung may achievement, parang naiinggit siya. Parang, alam mo yung mag-partner kayo, pero parang may kompetensya. Parang siya nakikipagkompetensya sa'yo.
Which is very wrong, no? Sa isang relasyon, dapat give and take kayo eh. Hindi yung isa take lang ng take, then yung isa is give lang ng give. No? So, dito is parang sinasabi na itong person mo na to is andun yung marami siyang itinago sa'yo eh. Marami kasi nung ano itong ibinigay sa'yo. Maraming panlo. Ilang beses ka na rin niloko nito. No? Pero, andun yung ang haba ng panahon mo itong pinagtiisan. No? Pero talagang to the point na talagang masasabi ko talaga ang lahat ay may hangganan. No? Lahat po ay may hangganan. Andun po yung tayo laging forgive. No? Pero the more na gano'n, para wala rin pagbabago, let go mo na. No? Pero, meron pa rin kasi sinasabi na soulmate, no? Na talagang, till the end is kayo pa rin. Or end of the day is kayo pa rin eh. Meron pong gano'n na tipong, kahit magkahiwalay kayo ilang beses, no? Sa ngayon, no? Darating ang panahon na kahit na tipong, kung kailan may mga sakit na kayo, kung kailan uugod-ugod na kayo, magkakabalikan pa rin kayo. Hanggang sa, yun, kumbaga endless love, no? Yun sa inyo. And etong sa inyo collective is i-consider ko na talagang endless love din to. Na kumbaga andito yung kahit na magkahiwalay kayo ng paulit-ulit, ang bagsak kayo pa rin. May makilala ka man dito, collective na panibagong person, hindi rin kayo magwo-workout. Para susubukan mo makipagrelasyon dyan. Pero hindi kayo magwo-workout. Hinahanap mo pa rin tong isa. Hindi mo malaman kung ano ba. Hinahanap mo ba ang panloloko? Hinahanap mo ba yung pag-iyak mo? Yung mga ganon. Pero mahal mo kasi itong person na to eh. Kahit na ilang beses ka na niloko nito, siya rin naman kasi. Talagang may kapilihan lang. Talaga, o kapilyahan. Pero ikaw talaga mahal din nun eh. Ng person mo na yun. No, it's just that parang talagang yung patience mo dito is talagang kailangan talagang pang famas. Pang talagang, alam mo yun, talagang pang malupitan. Ganon, no? And alam din talaga dito person mo na talagang iiwan mo siya eh. Alam niya na iiwan mo siya. Okay, so we have I don't react when people mention you, no? Okay, so I don't react when people mention you. So sinasabi dito no na kumbaga itong person mo, syempre sa tagal ng relasyon na pinagsamahan nyo, andun yung talagang pinag-uusapan kayo, or ano ba, wala ka na ba balak ayusin nga, may mga ganun, especially mga relatives or parents, mga barkada, tropa, mga ganyan. So, andyan yung kinakamusta yung relasyon nyo, ano ba, ganito ba, sasayangin mo na naman. So, marami siyang advices na naririnig, no, sa mga taong nakapaligid sa inyo before, no, na talagang super close sa inyo. And syempre, yung mga partido, no, syempre, andun yung hinahanap nila yung presence mo dito collective, no, dito sa person mo, pero wala ka na nga. Pero andun yung talagang, siya din, sinubukan niya rin, itong person mo is sinubukan din pumasok sa isang relasyon, pero ganoon din, hindi rin nagwo-workout. No, kasi sa puso niya talagang ikaw pa rin. No, andun yung pumapasok siya, pero pumapasok sa isang relasyon, pero wala. No, hindi rin talaga nagiging click. No, kasi unang-una is andun yung kahit na ipakilala to sa parents niya or sa friends ganyan or sa relatives is talagang parang ang boto nila is nasa sayo pa rin collective, no? So let's see kung ano pang mensahe. I know that I crossed the line with you and I replay our conversations over and over. So dito is talaga nami-miss ka na niya, no? Talagang hoping na alam mo yon na makakausap ka na niya, o even sa text, sa chat, ganyan, ano. Pero, one of these days, no, collective is may marireceive ka na chat or text sa kanya to apologize, no, talaga makikipag-usap siya sa'yo, parang babalik siya sa zero dito na niligawan ka nito, susuyuin ka nito, or kung babae man to, magpapakumbaba to para puntahan ka, kausapin ka, i-please ka na ayusin ulit yung relasyon na nasira nyo. Ganon. Okay? So, let's see kung ano pa. Sorry, pero parang kung to, hinatak ako nitong card na to. Eh. So, let's see kung ano sasabihin nitong card na to. Ayan natin kung ano ang sasabihin nito sa inyo.
Tapos, kukuha ulit tayo ng isa pang oracle card para tingnan natin kung ano yung ibang mensahe, no? Ano pa yung mensahe? Natin na kung ano pa yung mensahe sa inyo, ha? Oops. Okay, so we have one card. Two cards. Okay, so we have, wow, we have the Judgment Day, the Law, and the air disaster. So, ano to, ha? Naku, parang hindi maganda. Parang hindi maganda to. Bakit ganun? Okay, so darating yung Judgment Day dito sa person mo na nang mabilis. No, na talagang parang kung ano yung mga ginawa niya sa'yo, parang makakahanap siya ng katapat this time. No, na kung pinaikot ka nito, niloko ka nito, is, alam mo yun, nag-backfire. Parang ganun. Ganun ang mangyayari sa kanya. Nag-backfire lang. No? And, kahit yung ano na dito, no? Kahit yung, and even yung, my goodness, parang mayroon ako naaamoy na hindi maganda dito. No? Kasi unang-una may Judgment Day, no? And mabilis to, ha? Mabilis to na babalik sa kanya kung ano yung mga pinagagawa niya sa'yo dito, collective, no? And even, ang lumalabas dito na pinag-awayan nyo ng malupit, no? Is about pera. Pinag-aawayan nyo yung pera. My gosh. Na malamang itong person mo is sugarol, babaero, or kung ano man ang bisyo, siguro mananabong, mahilig mag-tong eats, mahilig mag-bingo, mga ganyan. Pero maliit na kaso lang yun, or siguro nagkakasino, no? And now, yung naipon nyo o yung savings niyo is naubos. Yun yung yun yung nagkahiwalay. Bakit kayo nagkahiwalay? Dahil doon. No? Dahil sa gambling. Dahil sa addiction. Naku, or worse. Wag naman, na nagda-drugs to or palainom. Wag naman. Pero naandun no? Marami kang speculations, no? Or marami kang, kasi alam mo to intuition na papasok dito. And talagang bakit mo nasabi na, bakit mo to nabanggit sa kanya or bakit kayo nakahiwalay ng dahil dito? Kasi naubos wala ka nang makita, nasagad kayo. And now, andito talaga yung bumigay ka na talaga. Kasi bukod doon sa mga addictions niya, maybe panlalalaki niya, pambababae niya, then pinakailaman pa yung savings ninyo, ultimo yung nakatago sa kung saan, is nailabas na. Tama na. No? Talagang andun yung nag-give up ka. No wonder na talagang nag-give up ka dito, collective. No? And kaya pala ganito tong person mo na, I hide behind material things. No? And yun yung mga niya. And I know that I crossed the line with you. I regret lying to you. Ganyan yung mga message na sa'yo no? So, and kaya andito yung talagang porsidido siya na pagkabalikan kayo. Parang ayaw mo na, no? Parang kung sa akin mangyari to, parang ayoko na. Ewan ko lang sa inyo, Pero, for me, kung involve yung pwedeng mo siyang i-guide, no? Kahit hindi kayo magkarelasyon, pwede mo siyang i-guide Pwede mag-as friends kayo, then andun yung kausapin mo siya, ilihis mo na siya dun sa kaliwa, dalhin mo na siya sa right path, no? Akayin mo na siya para maging maayos ulit yung buhay niya. Ganun lang, no? Okay, so next, sabi ko na meron hindi ako magandang naaamoy kasi may Judgment Day. Hindi po lalabas yung Judgment Day and this air disaster and wealth, no? Kung walang spiritual na nagaganap, no? Kung walang spiritual na involved na attacks, no? Sabi kasi may ritual sacrifice dito. Human sacrifice. Not good.
So parang ano to, ikaw dito collective is parang kailangan mong intindihin itong person mo kasi under siya ng black magic na kahit na siya na yung inatake ng black, parang doble-doble yung alam mo yung patong-patong yung ano sa kanya, yung dagok. Kasi pinarusahan na siya rito ng black magic. Then, meron pa siyang judgment. No? Na parang doble, ano yan? Dalawang attacks eh. And, binigyan siya ng ano dito, ritual. No? Binigyan siya, niritualan siya dito. Etong person mo. No? And now, kumbaga dati, dahil nga lumagapak ang ano niya eh, lumagapak yung maybe negosyo or work, or yun nga, pinakatago-tago niyang income or savings. Now, nagsasuffer din siya. Even, alam mo yung itsura niya ngayon, kung dati napakaganda nito, dati napakagwapo nito, dati napakabango nito. Ngayon, wala na. Parang ang itsura niya is, alam mo yung, parang yung pag-alagala na lang sa kalsada. Or, maybe, andun yung tipong, kung dati lagi siya nakapustura, ngayon wala. Simpleng-simple na lang siya, na minsan parang hindi pa naliligo. Ganon siya ka-worst ngayon. No? So, sa mga makaka-resonate, please feel free to comment. No? Ganon. Parang nawala. Nag-struggle siya ngayon, especially sa appearance niya, na dati naka-signature yan, naka-high-end na mga pabango, na mga jewelries, and now, wala na. Nawala lahat. Dahil sa pagiging, parang yun nga, addiction, ano ba? Yun nga, yung mga fling-fling, mga ganyan. So, lahat sinubukan niya ngayon. Parang nagpaka-wild tong person mo ngayon. No? Oh my goodness. We have the secret society. So, it's a confirmation. And now, ay, my goodness. Under nga talaga na spiritual attack tong person mo. No? May I mean, under to ng, aside sa, yun nga, ritual, which is black magic yan. So, merong secret society, or maybe a group, or, ano tinatawag doon? Hindi naman parang kulto, or parang, kasi katulad ko po, no, as a spiritual healer, no, or tarot reader, pero sa spiritual healer po tayo, or divine healer, is meron din po ako mga estudyante, so meron po ako mga kasama, or meron na po ako mga tinuturuan eh, no, and yung isa po dito is halos gagraduate na, bibitawan ko na po, and yung isa is nabitawan ko na po 2 months ago, and the rest is talagang ano pa, nasa process pa. So, dito is sinasabi ko na kumbaga sila din, no? Sila Mangku is meron din yan. Yung mga galamay din yan. Or even, no? Hindi ko po ito nilalahat, no? Hindi ko po nilalahat to, no? Tabi-tabi po sa mga kapwa ko healers, no? Pero meron po talaga mga healers na may nakakagamot, yes. Pero meron po talagang kanan at meron din kaliwa na nagaganap. No? So, yun lang din po yung meron. So, this is, nasisense ko po dito, no, is, andito po yung, hindi po to talaga totoong mangkukulam. Hindi po ito literal na mangku, no? Maaari siya gumawa ng kanan, maaari siya makagamot na kanan, nakakapagpagaling din po, pero nakakapanakit din po siya. No? So, ang nangyari po dito is dumapit po itong yung person nyo, no, para po sirain to. So, may sa malamang po dito is may involved po dito na inggit. No? Na meron po kayong yaman noon nito, ni collective, and yung person mo is meron po kayong yaman.
na meron pong lumapit sa inyo, nakiusap sa inyo, parang humingi ng tulong or parang humingi ng suporta or parang maybe malapit na kamag-anak, no? Kaso parang natanggihan nyo or nagkasagutan, no? Parang gano'n, may nagkasagutan. So, dito is parang nagalit, no? Okay, so let's proceed. So, yun, no? So, now, ang ginagawa din ngayon ng secret society na yan or ng mga group na yan, ano, is andun yung ngayon, itong person mo dito collective is parang anong tawag doon? Slave or parang bilanggo or ano yun nga, prison, gano'n, no? Na hindi po pwedeng kumilos. Hindi, actually, ang mga prisoners is nakaano pa nga yun eh, nakakakalakad pa. Ito hindi, parang nakabartolina to. Yes, exactly, nakabartolina. Kasi dito siya nakalagay. No? Dito siya nakalagay eh. No? Yan. And ito yung last card. No? So, yung ganito, tsaka ito, ganito naman ang nagiging itsura ng tao sa loob ng ganito. So, ganito ang gusto at ganito ang nangyayari ngayon sa person mo. Hindi mo siya dapat awayin. Hindi mo siya dapat kamuhian, sumbatan, pagalitan, sumpa o ano. Sa halip, kaawaan mo siya, tulungan mo siya na makaalis dito sa ritual na to, no? Tulungan mo siya kasi unang-una talaga po lagi ko po itong ina-advise sa mga pasyente ko po na binabaklasan ko po ng mga ganyan na hindi niyo po sila dapat kamuhian. Kailangan po doon isuportahan nyo po, huwag kayong magbabago. Ang kailangan nyo po dyan is kausapin yung taong yan and keep on praying, pagtirikan nyo ng kandila, i-manifest nyo po, iakit nyo po sa taas yung gusto nyo po sa kanya para po hindi siya papariwara or lalong hindi pa lumubog, no? Kasi po ang mangyayari po dito kung ganito na ganito mangyayari sa kanya at talagang totally wala na siyang halos makuhang pera kasi parang nagagala na to kung saan eh, no? Kasi ganito nga ang ginawa sa kanya. So, alam niyo yung nag-struggle talaga siya sa beauty niya. Kung dati ganito siya, pero kabaliktaran na po siya ngayon. Para na siyang luka-luka or loko-loko ngayon. No? Nang dahil dito sa secret society na to. Okay? So, kailangan niyo po dyan is gamutin ang taong yan. Para naman, kasi po, mahaba ang pinagsamahan niyo dito eh. Kaya pala andun yung talagang gusto niyang balikan kayo. No? Kasi talagang nagsuffer siya ngayon eh. Na parang ikaw talaga yung strength niya. Nabanggit ko rin yan kanina doon sa mga first deck natin. Okay, so we have, see, sabi ko na, involve ang addiction. Diba? Alak, ano ba yung mga party drugs, chicks, lalaki, babae, kung ano man yan, ano. Yun ang ginagawa niya ngayon. Ay, goodness. So, dala na rin ng ano, parang, alam niyo yung tipong, meron tong pinasok na isang, parang naloko siya ng tao, patungkol sa pera. Na ngayon is, hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin sa'yo. Collective. Nabuking mo na lang to, pero sa ibang bibig mo narinig. Hindi dito sa first mo, which is napakalaking halaga ang involved. And now, parang, imbis na i-resolve na yan, gumawa siya ng way, ang ginawa niya, uminom siya ng uminom. Wala na. Parang sinabi niya siguro sa rin niya, wala na. Parang kung babawi, ang laking pera na nawala. Iinom ko na lang to. I-drugs ko na lang to. O, di ka rito, babae. Ganto, ganyan. So, gano'n na lang ang nangyari. No? So, kaya parang nawala na siya ng pag-asa. So, parang napariwara na lang siya sa mga pinagagawa niya. Napariwara na lang siya. Very interesting yung yung topic natin ngayon. Very interesting. Okay. So now is okay, so this is about abuse of technology. So ito is involved dito yung parang maybe meron kayong investment or alam niyo yung mga Bitcoin? Bitcoin ba yun? Yung mga ganon, yung mga
Yung mga nag-i-invest ng mga, nakalimutan ko ng tawag doon. Dati may ganun ako eh. Pero tinigil ko. Pero wala namang ano doon, involved na pera. Kumbaga, para naghahakot ka lang. Yung invite, ganito, ganyan. Pero sa inyo kasi dito collective is nagbitaw kayo ng pera. Or nagbitaw ng pera yung person mo nang hindi mo alam. Na kasi pinangakuan siya ng taong yon na siguro every month merong, or every week merong 10%, ganito, ganyan, ganito, ganon. Hanggang sa nagbitaw siya na nagbitaw. Una, okay, pinahagat siya eh. No, pero ng mga sumunod na, wala na naibalik. Hanggang sa nanakbo na yung taong pinagkakatiwalaan niya patungkol dun sa perang pinahawak niya. Tumubo man, oo, pero yung tubo, binigay niya ulit. Tumubo ulit, binigay niya ulit. Hanggang sa parang naging milyon, no, or thousands, then wala na, hindi na na-claim. Hindi niya na na-claim ulit. Kasi nawala na yung tao. Naglaho na lang parang bula. Okay? Ay, nako, eto na. Sinasabi ko na. So, talagang dito siya sa poverty. Talagang eto na. Eto na yung ini-embrace niya ngayon, mga bebs, mga ka-angels. Poverty. No? Ay, from, high class, naging low class. Etong person mo. As in, talagang, eto na siya. Ayan. Beggar. Poverty. And ayan siya. Kulang na lang humiga sa sahig ang person mo dito collective. No? Ganyan siya hinagupit ng person mo, no? Dahil nga doon sa issue din patungkol sa pera na hindi na pagbigyan. For sure kilala nyo to. Kasi nangyari to, magkasama pa kayo eh. Nasa isang bubong pa kayo, no? So nangyari to is magkasama pa kayo, then hanggang sa yun nga, para nagkaroon na ng struggle yung relationship nyo, and to the point na, yun nga, nabooking mo na nawala na yung savings nyo. Ganon. Okay? So now is halos, okay. Medyo to sad, no? Kasi meron ditong loss of a loved one. Okay? So, kung hindi mo to matutulungan or hindi to maaagapan or kung hindi mo ito i-approach, no, is talagang mas worst yung mangyayari sa kanya dito, no? And wag naman sana, no, para kasi ito is parang nag-iisip na rin siyang mag-commit ng suicide, no? Kasi pakiramdam niya talaga ngayon, as in ngayon, wala siyang kasama, wala siyang kakampi. No? Kasi mag-isa siya ngayon talaga, as in. Parang ano pa ang silbi ko dito sa mundo? Wala naman akong kasama. Parang gusto niya na lang mamatay kesa mahirapan siya ng ganun unti-unti, na halos unti-unti rin na parang hindi rin siya nakakakain 3 beses ang araw, yung mga ganun. My goodness, alam niyo ang bigat ng reading ngayon, ang bigat. No? So, kung sino man po nakaka-resonate dito, please, no, comment, no, para kung sakali man po may makabasa po na kapwa natin, mga subscribers po ninyo, is malay nyo po is makatulong din po sa mga, mababasa nyo naman po yung mga comments, no, baka po merong comment na makadagdag po ng advice para po sa inyo, aside po dito sa reading natin, no. Pero yung mga ganyan po is ando na po yung i-let go, let God po natin talaga yan, yung mga ganyang pangyayari, no. Pero kailangan po dito collective is kailangan you take action, no. Puntahan mo siya, approach mo siya, kausapin mo siya, then andun yung maybe this is the time, no, para ayusin nyo yung gulo nyo, pag-usapan nyo, kasi I don't know kung ano pa yung ibang issues po ninyo, no. Pero ang naging main reason po kasi dyan ang paghihiwalay nyo is about pera. Again, pera lang po yan. Kung magiging maayos po si person is, yung person nyo is, maaari nyo po uling makuha ulit yun ng wala na pera. Pero po kasi yung relationship na meron kayo noon na happy times po ninyo, no, na meron po kayo, is ang hirap po ulit gawin eh. Or parang alam niyo yun, ang hirap pong kalimutan kasi yun. No? So parang ang pinaka the best way po na gawin niyo po dito is yakapin niyo po ulit siya,
ampunin nyo na, no? Nang wala nang pagdadalawang isip, bihisan nyo, pakainin nyo, kausapin nyo po ng kausapin, no? And kung talagang kung sino man po ang talaga po nakaka-experience ito is pwede po kayo magpa-reading sa akin or kung sino po yung gusto nyong tarot reader, no, para lang po i-confirm yung sitwasyon po nitong person po ninyo para po matulungan nyo po siya about po doon sa dinadala niyang black magic na under po ng ritual, no, na talaga pong andito yung talagang parang binaliw na siya, ginawa na siyang baliw or gagawin siyang baliw, ganon. Okay? So, let's see kung ano pa yung plano na black magic aside sa ritual. Tingnan natin. Kaya pala ito yung kinuha kong card kasi may lalabas na ganitong reading. May lalabas na ganitong mga cards. Kaya pala. Actually, ito bihira ko po itong buklatin, itong card na ito. So, kukuha lang po tayo ng card dito kung ano pa po yung exactly, no, na pwedeng nangyayari ngayon dito sa person niya. Tingnan po natin. Okay, so we have Knight of Wands. Okay. So, dito naman po sa Knight of Wands, no, isinasabi dito na yung person nyo po is talagang, andun yung, malayo yung, marami siyang gustong isipin, marami siyang gustong gawin, or iniisip niya yung mga dati niyang gawain. Like, nung okay pa siya. No, nung okay pa siya. Pero, ang nangyari kasi ngayon is talagang tumigil and lahat is nalungkot sa nangyayari sa kanya ngayon. Lahat is parang, andun yung, ang dami nanghihinayang, no? Ang dami pong nanghihinayang sa nangyari sa person mo dito. Kasi, kumbaga, ano kasi ito masipag na tao, madiskarte na tao, mapagkumbaba na tao, no? Pero ang nangyari ngayon dito is alam mo yung tipong nasaan na yung mga dating kong ganito, ngayon naghahanap siya, no? Nasaan na, kaso ang nangyari nga ngayon sa kanya is yung kanya kasi is hindi hindi unti-unti kasi malaking amount yung involved dito. So parang ang nangyari dito is ang bilis, ang laki agad, ang bilis na nawala sa kanya. Sa inyo, na collective, itong person mo, yung isinave nyo, na pinaghirapan nyo for how many years, na parang sa 2 buwan, 3 buwan lang, nawala na yung pera. Nawala na yung pinag-ipunan nyo. Ganun. Na ang dami din naapektuhan. No? So, we have the Queen of Pentacles and the Four of Cups. Okay, so now, dito sa tapos na pala tayo sa Knight of Wands, no? So, dito sa Queen of Pentacles, andito ngayon yung tipong nagsusumamo na talaga ngayon, no? Itong person mo, sugatan siya, nahihirapan siya ngayon, kung paano, kung parang iniisip niya, saan na napunta itong pera ko? No? Ay kung nakikita nyo tong ano ba to, ano na to? Bunny? Ano tawag doon? Kuneho. No? Itong kuneho na to, no? Is alam nyo yung tipong nang dahil dyan, nawalan siya ng swerte sa buhay. No? Nawalan siya ng swerte sa buhay nang dahil dyan. Ano ba yung bunny niya? Represent sa SWAT ba yan? Kuneho. Nagiging babaero or lalakero. Naubos ang pera nitong person mo nang dahil doon. No? Naubos doon. Parang napunta lahat doon sa bisyo niya na yun. And andun din naman yung nakaramdam siya ng abuse. No? Kasi after nung wala na mailabas na pera, wala na. Pupo na siya. No? Nung wala na siya mailabas sa pera, wala na siya silbi. No, kahit na bugbugin siya ng ilang beses, wala na wala na siya isusukang pera. No? So, iniwan na lang siya kung saan. Nung naubos na ang pera, bye-bye.
Kaya sad-sad talaga siya. Na to the point po talaga na talagang parang gusto nito magpatiwakal na the person mo. No? So, we have the Four of Cups here na talaga namang meron siya ditong talagang parang pinangahawakan pa rin hanggang sa ngayon. No? Meron pa. Meron siya actually. May naagaw man sa kanya na malaking malaking pera, no? Meron mang nakaagaw niyan. Pero meron siyang 3 pa, no, na talagang ini-embrace niya na hindi siya papayag na makuha yon. Ano ba yun? No? This is about personality na. No? Yung soul niya, heart and mind. Yan ang hindi makukuha nung kung sino man ang nag-abuso sa kanya. Pero alam nyo, kahit ganun pa man na talagang halukip-kip niya yan, 3 cups na yan. Yang puso, isip at kaluluwa na yan. Nakuha na yung isip. Medyo nandun yung talagang down na siya. Na talagang litong-lito na siya na hindi niya alam kung ano yung iisipin niya. Yung heart is malapit na rin bumigay. Kasi andun yung talagang alam niya wala na nagmamahal sa kanya, wala na nag-iintindi sa kanya. No? Yung soul, yun na lang ang halos talagang parang nakadikit sa kanya na talagang hindi siya bibitaw. No? Kasi kahit na ganyan na alam niya sa sarili niya na ganyan na nangyayari sa kanya, na tipong parang hindi niya alam kung paano siya nakarating sa ganong sitwasyon, hindi niya alam bakit siya naka-encounter ng ganon, is andun pa rin yung sumasagi pa rin sa kanya ang Panginoon Diyos Ama. No? Pero andun talaga yung palibasa, marami to eh. Hindi lang to isang tao. Hindi lang isang tao gumagawa sa kanya. No? Nananalbahe sa kanya. So, andito talaga yung talagang pinipilit nila na makita nila ito sa salansangan o sa gatira na kaupo na nag-iikot na lang ng buhok or tipong kumakain ng panis. Ganun ang gusto nilang makita, na miserable ang buhay. Ganun. Pero alam nyo ba kung ano ang maghihintay na karma doon sa taong yun? Kung sino man ang gumawa dito sa person mo, collective, ay mas matindi. Kasi sinamantala din nila ang kabaitan nitong person mo. Mabait itong person mo eh. No, mabait. Mabait ka din. Yun nga lang talagang dumandang din yung pagsubok na ganito sa inyo, just to parang paalam sa inyo na masyado nyong minahal or masyado nyong sigurong pinahalagahan ang pananalapi. Na nakalimutan nyo na may Diyos na nagbibigay sa inyo niyan, na siya ay nagpo-provide, kaya dapat always be thankful to God. No? And share it to others, especially po sa mga needy. No? Mga needy. Okay? Kung alam nyo pong itong mga taong to isinasamantala lang po, daanan nyo po sa interrogation. No? Kasi po ang dami na pong tao ngayon na nagpapanggap na halimbawa, hihingi po ng gamot. Hihingi po ng pambili ng gamot para do sa kapatid. Ganyan. Magbabanggit pa siya ng ng gamot, no? Like salbutamol. No, bawa ganon, salbutamol. Tingin niyo po ba kahit po sino sa inyo, ang salbutamol po is hindi po hinihinga ng reseta. Kasi po ako, bumibili po ako ng salbutamol kahit po sa Mercury Drug, Ventolin, is hindi po ako hinihinga ng reseta niyan. No? So, andun po yung humihingi po ng ganon. So, mas maganda po, samahan niyo po yung tao. Kasi po, marami po mga ganyang cases ngayon na nakikita nyo na pupuntahan kayo halimbawa sa kainan, sa mall, no? Ang tintindi lang, dati nga po sa palengke lang yan, ngayon po sa mga ganon na. No? Para lang po makahingi, no, ng mga ganyan. No? So, yung mga ganon po tawag po natin to tolerate. No? Kasi po yung iba ginagawa lang din po talagang pang-bisyo, pang-drugs, no, yung mga ganyan, lalo na po yung mga kabataan, age, mga 16, 17, 18, mga ganyan, 19, no, hanggang 20s, kanya-kanyang racket po no, maisa katuparan lang po yung mga bisyo, no. So, kung tayo po may sobra naman po, no, na pananalapi, i-share po natin talaga po sa mga needy. Kung hindi man po natin may bigay yan na sa money, no, samahan po natin sila, bigyan po natin sila ng mga goods, bigyan po natin sila ng mga clothes, yan, or mga, mga medicines, no, mas okay po yun, no, kasi po,
sa panahon po natin talaga ngayon, talaga pong ang dami po talagang umaabuso, no, ng mga katawan ngayon. Yan, dadaanin po sa drugs. Yung iba po, makikita nyo mga kabataan, nagda-rugby. Akala nyo kung ano yung nakaganon, may plastic pala dun sa loob, sinisinghot na lang. May mga ganon, no, mga kabataan po yun. No? So, kailangan lang po natin maging aware sa mga ganyan. Ano? Okay? So, yan po yung reading niyo for tonight. So, hoping po na maging maayos po, no? Medyo hindi po maganda yung reading ngayon about love, no? Again, wag niyo pong patulan or wag niyo pong husgahan or wag niyo pong awayin itong person niyo. Sa halip po, pagamot nyo po. Pumunta po kayo sa isang healer or pumunta po kayo sa isang tarot reader para po i-confirm itong reading na to. Okay? So, maraming salamat po sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe. Please, paki-click po ang subscribe button. Then, paki-like and share. Then, paki-click din po ang notification button para po updated po kayo lagi sa reading. Okay? So, eto po, not so sure, no, kung magkakaroon po ako ng another reading for this. Siguro kailangan ko rin po to, no, for clarification. No, gagamit nga lang po ako ng card na mga oracle, yung mga pang spiritual po talaga kasi this is a love reading no. So ito po is kung i-allow nyo po ulit ako, gagawa po ako ng part 2 nito para po ipalawakin ko lang po to, no, about po dun sa person po ninyo. Kung sino mo po yung mga naka-resonate, no, pwede po kayo mag-comment ng part 2. Pero kung wala naman po at okay na po kayo dito sa reading, then close na po natin tong reading na. Then tomorrow is ibang topic na po tayo or ibang reading na po. Okay? So maraming salamat po and God bless. Bye!